Mapagpalang araw mga kataba. Yan ang ating dessert. Dahil ang alaga namin, naka-1 taon na. Pero balak ko na talagang gumawa nito mga nakaraang araw pa. Pero, yan. Sasabay na natin ang ating paggawa ng ating yema cake. Meron ako ditong nakasala. Nasala ko na yung ating 1 cup na flour. Meron tong a pinch of salt. At naglagay ako ng 1 teaspoon ng baking powder. 1/4 na sugar. White sugar ang inilagay natin dito mga kataba. Tapos, nahalo ko na rin to kanina. Maglagay tayo ng 1 cup na milk. Yan. Maglagay tayo ng 1 teaspoon ng vanilla. 1/4 na margarine. Pwedeng oil. Haluin natin. Balikan nyo ako pag nahalo ko na. Naglagay ako ng 1 pirasong egg yolk. Pag ganyan na yung consistency, tabi muna natin dahil gagawin natin ang ating mirang. Itong mirang na to, 3 egg white to. No? XL ang size ng ating itlog. Meron tayong 1/4 na white sugar. So yan. Gumamit tayo ng mixer. No? Pag walang mixer, pagtsagaan na lang natin sa whisk. Yan. Nasa high speed to mga kataba. Tapos, lagay natin gradually o dahan-dahan ang ating white sugar. Hanggang sa mag-foam siya. Pag dumidikit na yung ating mirang, yun, pwede na yun. Pero, lagay natin dahan-dahan ang ating sugar. So, yan. Balikan nyo ako pag naipakita ko na sa inyo na hindi na nahuhulog ang ating egg white. Yan. Hindi na siya nahuhulog. Okay na yan. Yan. Pwede na nating ihalo yung ating mirang. Gawin natin mga 3 batch o 4. Yan. Hold natin ng isang direction lang. Ganyan. Naman natin yung pangalawa. Mga 3 fold. Yan. Sama na natin to. Yan. Bali 4. Yan. Balikan nyo ako pag na-fold ko na. Yan. Naglagay na tayo dito sa ating lianera after natin mahalo. Tapos, yung lianera natin, nilagyan ko yan ng oil. Pwedeng butter or margarine. Natanggalin lang natin yung parang may yung mga kunting bubbles. Itap natin o itaktak natin. Tapos, yung takip ng steamer natin, lagyan natin ng cloth para hindi matuluan ng tubig. Steam natin mga 30 to 40 minutes. At yun namang oras kasi mga kataba, makikita nyo naman doon sa toothpick. Kung wala nang dumidikit, luto na yun. Natin yung ating pinakayema. Ayan. Meron tayo ditong 1 cup na milk. At 1/2 ng condensed milk. Mamaya natin yan sasaidin. Tapos, maglalagay tayo ng ating egg yolk. 2 lang to mga kataba kasi nga XL ang ginamit ko dito. Ayan. Ayan. Haluin natin. Iuhuli natin to. Milk din to mga kataba. Tapos, meron tayong margarine. Mga 1/4 yung margarine. Ayan. Meron tayo dito 2 kutsara ng cornstarch ang inilagay ko dito sa ating milk. Mga 1/4 na milk. So, yan. Saka natin isalang. Sinalang ko na ang ating minix na para sa yema. Tapos, haluin natin to kasi medyo tumagal na to ng kaunti. Yan. Parang slurry ang dating yan kasi may cornstarch yan. Ang ginamit ko lang dyan ay ang ating evap milk.
Yan, halu-haluin lang natin. Mahinang apoy lang. Balikan nyo ako. At huli natin ilalagay ang ating margarine. Pwede. Nilagay ko na yung ating margarine. Diretso lang nating haluin. At pag medyo lumapot na, pwede na nating patayin. Huwag nating hayaan na masunog. Ayan. Konti na lang. Paluto na yan. Ayan. I-check nyo lang ng toothpick mga kataba kung luto na yung ating tinapay. Tapos, pwede na tayong mag-spread ng ating yan. Yema. Ayan. Mas marami, mas masarap. Grate natin ng cheese sa ibabaw. Ayan ang ating yema cake. Diba? Ayan, isasabay natin iluto ang ating pansit. Ayan, inuna ko lang yung ating pansahog na konting pork at may halutong manok. Tapos meron tayo ditong bawang, sibuyas, ang ating mga gulay. Hinalo ko na to mga kataba. Meron tong beans, sayote, at ang ating carrots. Naglagay naman ako ng repolyo. Small na repolyo. Nasa sa inyo gaano karami yung gulay. Tapos, ang ating sotanghon. Mix to ng sotanghon at saka bihon. No, dalawang ano lang ng bihon ang ilalagay ko dyan. May matitira dyan. Kasi hahaluan ko ng ating sotanghon. Tapos, ilalagay ko ng ating bawang sibuyas. Yan. Biyan lang muna natin sandali. Lagyan na tayo ng toyo. Baka mapaalat. Lagyan na natin ng tubig. Oyster sauce. Lalahat ko na to. Paminta. Ajinomoto. Magdagdag tayo ng tubig. Sasama ko nang ilagay ang ating gulay. Yan. Beans, sayote, at ang ating carrots. Binababad ko muna sandali ang ating sotanghon sa tubig. Ayan. Haluin natin. Pabayaan natin lumambot sandali bago natin ilagay ang ating repolyo. Ayan. Balikan natin. Nilagay ko na yung ating repolyo. Ayan. Para hindi masyadong ma-overcook ang gulay. Lalagay na natin ang ating bihon. Laging late reaction kasi nakapokus ako sa pagluluto mga kataba. Ayan. Pabayaan lang natin ma-absorb yung kanyang liquid. At gagamitan ko yan ng tinidor mamaya. Pag medyo nabasa na yung ating pansit. Naghihiwalay ko yung ating pansit para maiwasan natin yung medyo may buo-buo. At nailagay ko na yung ating sotanghon. Saka natin haluin. Diba? Kasi mag-absorb pa yan ng tubig. Mamaya wala na yan. Sa pagluluto naman ng pansit, lagi kong mini-mention yung tignan natin kung gaano kalakas i-absorb na tubig yung ating noodles. Kahit na anong klaseng noodles, mapakanton. Ayan, balikan natin. Halos luto na to mga kataba. At natikman ko siya, masarap na. Yung mga sahog niya nasa ilalim. Ayan, luto na yan. Masarap talaga pag medyo hinahaluan ng sotanghon. Pasasalamat ko na rin
Bukod sa aking nakalipas na birthday mga kataba, naka-1 taon na ang aming alagang si Aki. Nagpansit naman ako. Meron niyang mix na sotanghon. Sinamahan natin ng ating yema cake. Diba mga kataba? Match na yan. Pinaka-dinner ng mga bata yan. Yan ang ating simpleng handa na para kay Aki. At nawa, matagal pa namin siyang makasama. Dahil ganun yung pagmamahal namin sa kanya, itinuturing namin siyang pamilya at hindi lang basta alaga. Siguro naman makakarelate yung mga pet lover, mga kataba. At napamahal na sa amin siya. Sa dami ng mga inaalagaan namin mga nakaraang taon, talagang mapapamahal ka sa mga pag-aalaga. Yan ang ating simpleng dish mga kataba. Enjoy, kumain at maging masaya. Salamat sa panunood. At